Siyempre po tayo ay, sabi nga ang ginagawa natin ay hinihimay natin ang bawat chapter ng book. At ito ay para magkaroon tayo ng maayos o yung tinatawag na pagkasunod-sunod. Amin po ba? Mahirap kasi na patalon-talon tayo. Pero mas mahalaga ay makuha natin kung ano nga ba ang minimensahe ng sumulat ng aklat ng Galasya. Amin po? Konting review lang. Sino po ang sumulat sa aklat ng Galasya? Sa Apostol? Paul. Ayan. At makikita po natin, di ba, na sino po ang nagtatag? Ayan. Sino po ang nag-church plant sa Galatians? Apostol Paul din. Ayan. Kaya nga po, lubos na lang ang kanyang pag-aalala nang mayroong marinig siyang isang balita na hindi maganda. Amen? Sabi nga sa napag-aralan natin last week, na mayroong nagsasabi na mayroong bagong magandang balita, pero hindi naman yung totoong magandang balita. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ni Apostol Pablo, kaya agad siyang sumulat sa mga taga-Galatians. So ngayong umaga naman po ay meron tayong pag-uusapan tungkol po sa buhay ni Apostol Pablo, kung paano po siya kinatagpo ng ating Panginoon. Amen? Kasi sinabi niya sumulat siya sa mga taga-Galatians at sinabi niya na ito ang tamang magandang balita. Iisa lamang ang totoong mabuting balita. Amen? At sabi nga doon, isa sa kanyang naging example ay ang kanyang sarili. Amen po ba? Sabi nga halimbawa ganito, ikaw ay nagtitinda ng pampaganda. Ayan, sino dito ay naranasan na magtinda ng mga beauty products? Ayan, na sinabi mo ngayon, ito, alam mo ba itong product na to, pampakinis ito ng mukha? Ayan, pampakinis na mukha, pero tinignan yung mukha niya, hindi makinis. Maniniwala ba yung binibentahan mo? Hindi. Kasi kailangan, bago mo ibenta, ikaw muna ang gumamit. Di dapat mas maniniwala sa pag sinabing ito, pampakinis na mukha. Tingnan mo na lang ang mukha ko. Ayan. Dati, parang buwan ngayon, esparto. Kaya makinis na pagbasa, Sabi nga po doon, napakahalaga na ang binibigay mong mensahe ay iyong naranasan. Amen po ba? Halimbawa, may nagsabi sa'yo dito, alam ko kung paano kaya yaman. Tapos tingnan mo yung buhay niya, hindi naman siya mayaman. Maniniwala ka ba? Ayan. Sasabi mo, nag-share ka saan, ikaw nga dyan, nangungutang ka pa sa akin. Ayan. So dapat, naranasan mo. Dapat alam mo. Amen po ba? Amen. Kaya naman sa buhay ni Apostol Pablo, wala siyang ibang ginawang example, kundi yung sarili niya. Na, sabi nga sa pag-aaralan natin ngayon, ang pamagat ay, sige na. Ayan. Ito na lang yung down na. So, bilis ang down. Ayan. Ano po? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Apostle Paul's conversion. Ayan. So, sabi nga po, binanggit niya mabuting balita. Siyempre, ngayon, sinasabi niya ngayon na siya mismo ay nakatanggap ng mabuting balita. Sa bawat isa sa atin, sino nakatanggap ng mabuting balita? Amen. Amen. Kaya meron tayong maibabahagi sa ibang tao. Amen po ba? Pero balik tayo ngayon sa buhay ni Apostol Pablo. So wala siyang ibang ginawang example kundi ang kanyang sarili. Dahil kasabi nga doon siya ang nagsulat sa kanila, so mas maganda na nagawin niya example ang sarili niya. Pero ngayong umaga, meron muna tayong tanong. Ayan. Sabi niyo nga po, tanong. Ayan. Meron din tanong. Sige na. Nilagay akong tanong dyan. Dalawa. Basahin natin ng sabay-sabay. Unang munang tanong. 1, 2, 3. How will you describe your conversion? Ayan. Paano mo daw ba i-describe o tawag doon ipapaliwanag yung nangyari sa iyong conversion? Anong conversion yan? Ibig sabihin, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Pangalawa, sabi, how are you going to best explain it? Sa anong paraan mo daw mas maigi o mas mainam na ito ay maipapaliwanag? Ayan. Amen. So, sa tingin niyo ba itong dalawang tanong na to ay mahalaga? Sabi nga nung iba, does it make sense? Ayan, parang English, no? Parang English pala yun. Parang English na rin. Di ba po, mahalaga yan na how will you describe your conversion? Kumbaga, sa atin, naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Tumagat tayo ng biyaya ng Lord. So dapat, alam mo kung paano mo yan i-describe. Halimbawa sabihin mo, sige nga, i-describe mo nga sa akin yung, di ba yung pag may mga tawag din yung witness, di ba si may nagdo-drawing, sige sabi, i-describe mo nga anong itsura doon. Di ba natatandaan nila?
Diba? O kaya yung naramdaman mo, lalo na sa mga may mag-asawa, ano yung naramdaman mo nung una mo siyang nakita? Ayan, di ba? Sabi, nung naglalakad siya, parang nag-slow mo lahat. Yeah. Parang may bituin. Yung pala kasi habang naglalakad ako, sa katingin ako sa kanya, nauntog ako. May bituin. Di ba? Nadi-describe mo. So sabi naman ngayon, how are you going to best explain? Ibig sabihin, kapag in-explain mo siya, yung mas magiging interesado yung makikinig. Amen po ba? Kasi di ba pag ina-explain mo siya na mas maigi, nang yung tawag doon yung para talagang naranasan mo talaga, mas paniwala. Amen? Kaya naman si Apostol Pablo, hindi niya sinabi yung conversion ng ibang tao. Ang sinabi niya yung kanyang conversion, yung nangyari sa kanya. Amen po ba? So bago po tayo magpatuloy, yan, inaanyayahan ko po muna ang bawat isa na tumayo. Yan. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Lord. At makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Galatians, chapter 1, verse 11 hanggang 24. Iiwas ko lang po ang 11 hanggang 24. Magsabi po ng amen na nakakita na. Amen. Yan, naunahan niyo po ako. Galatians chapter 1, verse 11 hanggang 24. Sabay-sabay po natin basahin. Sundan nyo na lang po sa mata para po hindi tayo magulo. Yan. Ito po ang sinasabi sa Galatians chapter 1 verse 11 hanggang 24. I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. For you have heard of my previous way of life in Judaism, how I destroyed it, and I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age, and was extremely zealous for the traditions of my father. But when God, who set me apart from birth and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me, so that I might preach Him among the Gentiles, I did not consult any man, nor did I go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was. But I went immediately into Arabia, and later returned to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Peter, and stayed with him 15 days. I saw none of other apostles, only James, the Lord's brother. I assure you before God that what I am writing to you is no lie. Later, I went to Syria and Cilicia. I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. They only heard the report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy. And they praise God because of me. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong salita sa umagang ito na aming pag-aaralan. Alam ko po na ito ay kailangan namin upang tumatag, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo. Upang patuloy, Lord, na tumibay, Panginoon, ang aming pinangahawakan, Lord God, ng gospel, Lord, na aming tinanggap mula sa iyo. Dalangin ko po, Banal na Espiritu Santo, ikaw ang kumilos, ikaw ang mangusap at magturo sa bawat isa, at gamitin niyo po ang iyong abang lingkod. Sa iyo ang papurit parangal, ito ang dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, ito po sa inyo yung istorya ni Apostol Pablo, kung paano po siya kinatagpo ng Panginoon, nung siya po ay papunta po sa Damascus. Ayan, ito po ay mababasa natin sa Book of Acts, chapter 9. Ayan, sabi po dito, makinig po kayo, datapwat si Saulo na, medyo malalim na Tagalog, sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote. Ayan, sabi nito, at humingi sa kanya ng sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. So dito po makikita natin kung gaano po kadesidido si Apostol Pablo, o sabi nga panahon niya, ang tawag pa sa kanya ay Saulo. Kung gaano siya kadesidido na gibain. Ayan, gibain ang anumang tawag doon naturuan na taliwas sa turo ng Judaism. Amen po. Ang sabi nga dyan, maging bata o lalaki, bata o matanda, babae o lalaki, basta nagsasabi na naniniwala kay Kristo, ay siguradong kanyang parurusahan, at kung maaari ay kanyang patayin. Amen po ba? So, meron ba kayong kilalang tao na sa tingin nyo ay parang hindi magbabago ang buhay? Sige nga, pumikit po kayo.
Kung sino po yung para sa inyo, isang tao na parang walang pag-asa ito magbago. Isipin niyo yung tao na yan ngayon. Na itong taong ito, grabe gumawa ito ng kasalanan. Itong taong ito, ang sama-sama ng ugali. Sige po, dinat na po kayo. May naisip pa kayong tao? Ba, wala nang amen. Amen. May naisip kayo? Yes. Ayan. Ang ibig ko po sabihin, ba't ko sinabi yun? Kasi kapag pinatagpo ng Panginoon yun, magbabago ang taong yun. Amen? Kasi itong binabasa natin ang istorya, kaya kay Saul to. Si Saul na tinawag later on na si Apostol Pablo. Biruin mo, ang ginagawa niya, kinakalaban niya ang magandang balita. Na? Pero ngayon, sino ang nakasulat ng almost marami sa New Testament? Yung minsan taong kumakalaban at gustong patayin ang mga Kristiyano. Amen? Kaya nga kung sino man yung taong sa tingin mo ay hindi magbabago, baka magulat ka. Ayan pala ang magiging pastor sa lugar ninyo. Amen? Yan pala yung maraming tawag doon. Yan pala yung maraming mga kakatagpuin, mga kaluluwa na dadalhin sa kanan ng Panginoon. Amen po ba? Ayan. So tayo po ay mamangha sa ginawa ng Lord sa buhay ng Apostle Pablo. Sige, basahin po natin sa verse. Saan ba? Gusto ko siyang tawag doon i-summarize. Ayan. So sabi nga po doon, si Apostle Pablo, nung siya ay sa kanyang on the way sa Damascus, kasama niya po yung mga, tawag doon, mga alagad niya. Ayan. Ang nangyari po sa kanila, habang siya ay naglalakad, bigla pong nagkaroon po ng sobrang liwanag. Ayan. At sa sobrang liwanag na to, si Saulo ay lalaglag sa kanyang sinasakyan. Amen po. At sa pagkaliwanag, biglang merong nagsalita. At sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako sinusig? Tapos nagtanong siya, sino po kayo, Panginoon? At sinabi, ako si Jesucristo na iyong kinakalaban. Ayan. So, doon po, makikita natin kung sino ang direktang nagpakilala kay Saulo. Sino po? Ang ating Panginoong Jesucristo. At yung mga kasama niya, narinig yung tinig. Pero dahil wala silang nakita, sila ay natakot. At ngayon, nangyari ngayon na nung tumayo si Saulo, siya po ay hindi na makakita. At inutusan siya ng ating Panginoong Jesus na pumunta doon sa isang lugar na siya doon mag-stay. Amen po ba? At yung nangyari, nung nag-stay siya doon, merong inutusan si Lord sa buhay ni Ananias. Nasabi, pumunta ka doon. Ando doon yung tawag doon, ando doon ang itinalaga ko na tawag doon na siyang mag-share sa mga hintil. Na yung mga ginawa niya sa mga Kristiyano o ginawa niya sa ating pag-uusig ay kanya rin mararanasan. Natakot ngayon si Ananias, sabi niya, itong taon din umuusig sa atin yung handang patayin, tapos mapupuntay din po ako doon. No, pero siyempre, kilala ni Ananias ang ating Panginoon, kaya siya ay pumunta. At nung dumating siya doon, pinag-pray niya sa Apostol Pablo, at kanyang binautismuhan. At sabi nga po doon, nung pinag-pray niya, yung sa mata niya, yung parang mga kaliskis, ay unti-unting nalaglag. At siya ay muling nakakita. Amen? At ang maganda dito, pagtapos siya po na siya ay mabautismuhan, si Apostol Pablo po ay hindi po siya yung parang naupo lang. Siya po ay agad-agad na nangaral. Amen po? Kaya nga sabi doon, itong tao na to na dati tumutulig siya na ngayon ay nag-share ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So, pwede ba palakpakan natin ng Lord sa buhay na yun? Sa buhay ng Apostol Pablo. Grabe po ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. At alam ko, ganito rin ang ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Sabi nga po doon, nasa naging tanong natin kanina, how will you describe your conversion and how are we going to best explain it? So sa buhay po ni Apostol Pablo, kanya itong pinaliwanag sa kanyang mga tagapagbasa o sa mga taga-Galatians. So mas mahalaga po ngayon na atin din pong tingnan sa view ni Apostol Pablo kung paano niya pinakita o in-explain ang characteristic ng kanyang conversion. Amen po ba? Ready na po ba ang bawat isa? Sabi nga po napakaganda ng nangyari kay Apostol Pablo, parang imposible. Sabi niyo nga po, imposible. So pag sinabi natin imposible sa ating mga tao, wala na talaga tayong kayang gawin. Wala na tayong magagawa. Pero kapag ang Diyos ang gumawa, walang imposible.
Kaya naman ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang karakteristik na nangyari sa conversion ng ating Apostol Pablo. Yan. So, unang bagay po. Sige na. Yan. Unang bagay po na dapat po natin maunawaan na ang conversion po na nangyari kay Apostol Pablo, ito ay dahil sa ginawa ng Diyos. Sabi niyo nga po, ginawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Sabi nga po, God did it by grace. Sige na, papindot. Sabi niya ano? But when God, sabi po no, but when God who set me apart from my mother's womb and called me by His grace. Amen po. Lagi po natin napag-usapan yan. Yung word na grace. Lagi po natin nababanggit yan na dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi nga po, dapat maunawaan ng mga tagapagbasa o nung sinulatan ng Apostol Pablo na yung magandang balita na kanilang tinanggap ay hindi galing sa tao. Amen po. Na kayong kaligtasan na inaalok sa kanila ay hindi galing sa tao o hindi ginawa ng tao. Amen. Naunawaan ba natin yon? Kaya ngayon sinasabi ni Apostol Pablo na yung kaligtasan na aking tinanggap, ito ay galing sa Diyos. Ito ay hindi man-made, kundi ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi nga po, whenever Paul spoke or wrote about his conversion, it is always with emphasis, ibig sabihin talagang binibigyan pansin na ang salvation ay nagmula sa ating Diyos. Amen po ba? Sabi nga po dyan, it is God who chooses and decides. Ang Diyos po ang pumipili at siyang nagdidesisyon tungkol sa ating kaligtasan. Amen po ba? Dapat po natin maunawaan yun, na ang isang tao, kahit gusto niyang maligtas, sasabihin ko po sa inyo ito direkta, ang magdidesisyon pa rin po ay ang Diyos. Kasi, kung ang tao ang magdidesisyon tungkol sa kanyang kaligtasan, hindi po valid yun. Kasi ang ating pong Diyos, ang siyang pinakamataas sa lahat. Sabi nga po, kung ano ang sinabi ng hari ay hindi mababalik. Kaya po napakahalaga sa ating mga Kristiyano na ating maunawaan na ating kaligtasan ay talagang dahil sa desisyon na ginawa ng ating Diyos. Dahil sa ginawa ng Diyos na pagpili sa iyo. Amen po ba? Gusto niyo po ng proof? Sige po, basahin po natin. Ayan, sige na. Nalagpasan na yan. Sa mga verses. Una po, sa John 15 verse 6. Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi rito, you did not choose me. Ano sinabi? You did not choose me. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi niyo ako pinili. Bakit? Ano bang pinipili ng tao? Pera? Kayamanan? Ano bang pinipili ng tao? Layaw sa mundo? Diba katotohanan? Masakit man sabihin na yun talaga. Kaya nga misa, kaya natin pagpalit ng Lord eh. Kaya nga kung sasabihin na ang taong pumili sa Diyos, ang totoo hindi. Dahil nasabi rin sa salita ng Lord, wala nga pumakilala sa Diyos. Pero salamat, kasi sinabi dito, but I chose you. Kahit hindi tayo dapat piliin, ang Panginoon, pinili pa rin tayo. Grabing biyaya po ba? Sabi nga, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that it will last, and so that whatever you ask in my name, that my Father will give you. So isang patotoo po yan na it all only by God's grace, yung kaligtasan. Dahil tayo ay pinili ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang nag-decide. Amen po. Malinaw po ba yun? Kaya sa bawat isa sa atin na tumanggap ng kaligtasan, wala tayong maipag-mamalaki. Kundi napakalinaw sa atin na it's only by God's grace. Kaya nga po sa second na verse, nilagay ko pa rin po dyan, sabi nito, no one, sige basahin po natin kung kayang basahin. 1, 2, 3. No one can come to me unless the Father who sent me draws them.
and I will raise them up at the last day. Sinabi niya nung wala makapunta kay Yesu Kristo kung siya ay hindi hayaan ng Diyos na lumapit sa Kanya. Kaya ang tao, kahit anong decide niya gusto lumapit sa Diyos o kay Yesu Kristo, kung siya lang ang nag-decide, invalid. Katotohanan po yun. Kaya nga po, di ba, sabi maraming relihiyon. Kaya nga po sinasabi natin, hindi relihiyon ang solusyon ng Panginoon. Hindi relihiyon ang solusyon ng Diyos. Anong solusyon? Relasyon. Bakit hindi relihiyon? Kasi ang relihiyon, tumutukoy ito sa self-righteousness. Tumutukoy ito sa parang sinasabi ng tao na, Lord, ako ay mabuti. Kaya, ako sa paglapit ko sa iyo, tanggapin mo ako. Kaso nga lang, balik na naman tayo sa sinabi ng salita ng Lord. Ang mabuting gawa natin sa harapan ng Diyos ay katulad lamang ng maruming basahan. Bakit kaya ganun? Ang unfair naman, mabuti na nga, katulad pa ng maruming basahan. Sabihin ko po sa inyo, sobrang banal ng ating Diyos. Sabi nga po, kung magpapakita, kung ang full presence ng Lord ay maranasan natin dito, ano kami mangyayari sa atin? Patay tayong lahat. Dahil hindi tayo karapat-dapat humarap sa presensya ng Lord. Kaya nga po, kung hindi po gagawa ang Lord na siya ang lumapit, na siya ang pumili, ang tao wala talagang pag-asa. Kaya praise God, pwede ba palakpakan natin ang Lord? By His grace, tayo ay pinili niya at pinisisyonan niya na tayo ay maligtas. Kaya nga po, napakaganda ng mabuting balita. Hindi mo kailangan manangan sa sarili mo kasi alam mo yung sarili mo, kulang. Sabi mo nga sa katabi mo, kulang tayo. Kulang tayo. Kulang pa ang mga ginagawa natin. Pero sapat ang pagpili sa atin ng Panginoon. Sapat ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Amen po? Amen. Sabi nga po, no, salvation is by God's grace and not man's effort or character. Ang salvation po ay dahil ito sa biyaya ng Diyos at hindi ito nakabase kung sino ka, hindi ito nakabase kung ano ang ginawa mo, hindi ito nakabase kung anong sinasabi ng iba sa'yo. Kundi nakabase lamang ito sa desisyon ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga we do not know kung anong nangyari, kung bakit ginawa ng Lord yun. Pero makakaasa tayo, mabuti ang Panginoon. Amen. Makakaasa tayo, tapat ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya basahin natin dito. Sabi, but when God who set me apart from my mother's womb and called me by His grace. Kaya nga po sinasabi ni Apostle Pablo dito na isang characteristic ng kanyang conversion, it is only by God's grace. Ito ay dahil sa pagpili ng Panginoon sa kanya at ang pag-decide ng Panginoon na siya ay gamitin. Amen po ba? So, nauunawaan natin, hindi natin kailangan malaki dahil wala tayo may pag-mamalaki. Kaya nga kapag tayo ay nagsishare sa iba, talagang mararamdaman nila dapat sa atin na it is only by God's grace. Wala dapat parang kahit katiting ng pagmamalaki o ng pagmamayabang na parang sinasabi mo, sobrang sama mo ako. Hindi ganon. Dapat talagang maramdaman nila na ako rin, katulad mo, kung paano ako niligtas ng Panginoon, kaya kang iligtas ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Pangalawang bagay po na sinasabi na po sa Pablo na karakteristik ng kanyang conversion. Sige na. Basahin po natin 1, 2, 3. God did it through Christ. Sabi nga po kanina, ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang nagdi-decide. Ngayon naman, sinasabi nito na ito ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan nino, ni Kristo Jesus. Sabi nito, to reveal His Son in me. Sino po ba ang nakilala nyo? Ba't kayo naligtas? Si Pastor? Ali. Si Pastor ay ginawa lamang instrumento. Si Sister ba? Ali din. Kasi kahit nakilala nyo si Sister Julien, si Sister Ruth, kung sila lang nakilala nyo, baliwala ang sinasabing kaligtasan. Kasi sino bang pinresent ng bawat isa? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sinasabi ngayon dyan ni Apostle Pablo na ako ay nagkaroon ng kaligtasan dahil ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang nag-decide. Ngayon sa anong paraan? Sa pamagitan ni Kristo Jesus at wala na iba. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Kaya nga po sinabi dito, sige na, di ba ako nalagay ko dyan? Since the beginning, ayan,
Mula pa sa simula. Sabi niyo nga po, mula pa sa simula. Mula pa sa simula. Ayan, di sino dito yung mahilig magbasa ng fairy tale. Once upon a time. Ayan, di ba? Parang sa yung unang panahon. Pero alam niyo po ba, mula pa sa simula, ang salvation po ay through our Lord Jesus Christ alone na po. Alam naman na po natin kung ano ang nangyari sa lahat din ng event. Amen? Pero alam niyo po ba, nung binababa na ngayon yung, tawag doon yung pataw na parusa kay Adan at kay Eva, nangyari rin po na ngayon, ang Diyos Ama ay nagkaroon po siya ng pagpataw ng parusa doon sa ahas. Amen. Alam niyo ba yun na pinarsahan din ng ahas ang serpent? Amen. Ayan. So sinabi dyan sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi niya, and I will put enmity between you and that woman, and between your seed and her seed. Alam niyo po yung seed na yan, ayan, nabanggit nga po sa amin nung nasa Bible school, ang babae pala, wala pa ng seed yan. Ayan. Ang seed po ay nagmumula sa lalaki. Amen? Pero, ang sinasabi ngayon dito, seed, ito po yung, tawag doon yung seed ng banal na Espiritu Santo, na pumasok kay Maria. Amen po? Kaya ngayon, nung binabanggit dyan na between yung woman, ang binabanggit dyan ay si Maria. Pero hindi kay Maria ang focus. Ang focus doon sa seed. Bakit? Kasi yung seed, siya ang wawasak sa ulo ng ahas. Siya yung aapak at dudurog sa ulo ng ahas. Ibig sabihin, siya ang tatalo sa kasalanan, siya ang tatalo sa kamatayan, at siya ang tatalo kay Satanas. Amen po ba? So kung sinong tatalo, nasa kanya ang kaligtasan. Amen po. Malinaw po ba yun? Kaya nga po, alam niyo, mula Genesis, lahat po sa Old Testament, pag sinasabi po nila yung, alam nila yung word na seed. Alam po nila yung word na Messiah. Tagapagligtas. Yung appointed na tagapagligtas. Kaya nga po, wala pa sa Old Testament, hindi na sila tumitingin sa sinong tagapagligtas na iba. Hindi po si Moises ang tagapagligtas, hindi po si Noah ang tagapagligtas, hindi si Abraham ang tagapagligtas, hindi si David ang tagapagligtas, o kung sino mang mga propeta. Iisa lang po ang mensahe ng mga taong sinabi ko. Ang tinitingnan nila ay yung promise Messiah. Kaya nga po, ang mga unang mananampalataya noon, habang wala pa si Jesus, nakatingin na sila sa unahan, sa future, na darating ang promise Messiah. Naunawaan po ba natin? At dumating nga po ang Panginoon, at tayo ngayon sa panahon natin na we are looking back. Amen po ba kung sino ang napako sa krus ng Kalbaryo? Kung sino ang bumigbig ng kasalanan ng lahat at nagbayad ng ating mga kasalanan upang hindi natin tanggapin ang kaparusahan. Amen po ba? May bago ba? Nabago ba ang mensahe kung sino tagapagligtas? Parehas lang. Through our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, meron tayong mga sinabi dito. Sige na, yung mga verses. Sinabi po sa Acts 4 verse 12, salvation is found in no one else. Ang kaligtasan daw ay hindi mo na makikita sa kung sino man. Bakit? Kasi for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Wala nang ibang kilalang pangalan sa langit para ikaw ay maligtas, kundi ang Panginoon lamang. Sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi mo pwede sabihin ko sa pangalan nito, sa pangalan niya. Hindi po. Wala pong ibang pangalan sa sino ng langit ang kailigtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, no, minsan sa mga pangalan na yan, parang hirap lapitan. Pag sinabi mo, Ben Patron, makakapasok ka ba kagad sa office ni Ben Patron? Pag sinabi, Bongbong Marcos, makakapasok ka ba kagad sa Malacanang? Di ba hindi? Pero pag sinabi ni Jesucristo, makakapasok ka kagad. Bakit? Kasi siya mismo ang nag-aantay sa bawat lalapit sa Kanya. Amen po ba? Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakasarap na through Jesus Christ, through our Lord Jesus Christ. Kaya nga po sinabi sa John 3:16, ito na naman. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ano sinabi dyan? So that whoever believes in Him
Kung sino lamang ang manampalataya sa Kanya. Sinabi ba manampalataya sa FCC? Sinabi ba na sumali ka sa relihiyon na yan? Sinabi ba na ito lang sa pamagitan ng pangalan nito, niyan, niyon? Kung sino-sino hindi. Ang sinabi, manampalataya kay Jesu Kristo. Walang iba. Dapat po malinaw sa atin yan na God did it through Christ Jesus our Lord. Amen po. So, for God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya nga po pinapaliwanag kayo ni Apostle Pablo dito, ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang nag-decide. Pero alam nyo, isa lang ang daan tungo sa kaligtasan. Ito ay paraan lamang ng ating pagkilala pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit ba kailangan na sabihin ito? Kasi sinasabi doon, tinuturo sa mga taga-Galatians na oo, tumanggap kayo ng magandang balita, pero alam niyo ba, para mas maligtas kayo, magpatuloy kayo. Gawin niyo yung mga pinag-uutos doon sa law. So anong ibig sabihin? Nabanggit ko last week na parang pinapawalang bisa nila ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sapat na po ang ginawa ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, sapat na ang ginawa ng Panginoon. Hindi mo na madadagdagan at hindi mo rin mababawasan. Sabi nga sa ibang word, sakto na yan. Amen po ba? Kaya nga sa Jesucristo lang, wala nang iba. Malinaw po ba? Hallelujah. Sige po. Next natin. God did it for the sake of others. Anong ibig sabihin? Una, ang karakteristik ng pangyayari ng kaligtasan ng Apostol Pablo ay dahil ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang nag-decide. Pangalawa, walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman, merong purpose kung bakit ka naligtas. Sabi mo sa katabi mo, may purpose kung bakit tayo naligtas. May purpose kung bakit ka pinili ng Diyos. Sinasabi niyo ba talaga sa katabi niyo? Parang hindi eh. Sabihin niyo para yung katabi niyo pag naapikit, magising. Ayan. So sabi niya, so that I may preach Him among the Gentiles. Si Apostle Pablo, praise God, alam niya na dahil sa pagpili ng Diyos sa kanya, siya ay naligtas. At dahil sa Panginoong Jesucristo, kaya nagkaroon ng way na kaligtasan. Pero alam niyo, hindi siya natapos doon na, ay salamat, ligtas na ako. Kundi nakita niya ang kahalagahan ng kanyang pagkakaroon ng kaligtasan. Bakit kaya? Bibigyan ko po kayo ng paliwanag. Ayan. Si Apostol Pablo po kasi, siya po ay napakasilos pagdating sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po kung bakit niya gusto patayin ang mga Kristiyano? Dahil alam niya, sa pagkakaalam niya nung panahon na hindi niya pa nakakatagpo ang Panginoong Jesucristo, ang Judaism ang tanging daan ng kaligtasan. Ganun na lamang ang zeal niya. Kaya handa siyang pumatay, handa niyang usigin ng lahat, kasi akala niya yun ang tama. Pero hindi pala. Amen. Sige nga, tatanungin ko kayo, sino dito ang meron kayo pinangahawakan na akala niyo tama? Alam niyo, sa panahon sabihin ng Lord na hindi na yan tama, kailangan bitawan niyo na rin yan. Kahit gano'n niyo pa gusto panghawakan niya, pag sinabi ng Lord, hindi yan tama. Sa buhay ng Apostol Pablo, pinaliwanag sa kanya na mali yung ginagawa mo, ba't mo ko inuusig? Ba't mo pinapatay yung mga mananampalataya ko? Amen? Kaya nung nalaman niya, grabe rin yung sin niya pagdating sa mabuting balita. Kung gaano siya katindi sa Judaism, mas pinatindi pa nung siya ay Kristiyano na. Walang makapigil kay Apostol Pablo. Basahin niyo po ang istorya ng Apostol Pablo. Ang dami niyang pinuntahan. Ang dami niyang beses na siya ay gustong patayin. Nangyari na nga po na akala patay na siya eh. Iniwan na pero biglang tumayo. Buhay pa. Nangyari na po sa kanya. Nasa kanyang paglalayag, nasira ang barko. Ikaw kaya, nung paghayo mo, may aso lang. Yung auto may aso. Dito tayo. Walang aso. Sa buhay pa lang po sa Pablo, ganoon na lamang ang kanyang pagpupursige. Bakit? Kasi natagpuan niya ang katotohanan. Nakilala niya ang katotohanan. Kaya ganoon na lamang
ang kanyang talagang sabi niya, kung ako noon pinapatay ko pala yung mga naligtas. How much more to pala mga pinaglalaban ko, pag namatay pala ito, yari ito. Kaya lang ganun niya nauunawaan na siya ay diligtas ng Diyos that I might preach, no? May-share niya ang Panginoon sa mga hintil. Sa atin, sa lahi natin na hindi mga Hudyo. Amen po ba? Kaya nasalamat sa buhay ng Apostol Pablo, nakarating sa atin na mabuting balita. Amen. Nakarating sa atin dito ngayon. Kasi kung hindi pinagamit ng Apostol Pablo yung buhay niya, wala. Baka mabagal. Hindi naman natin sinasabi ng no? Kasi pwede gumamit ng Diyos ng iba. Pero salamat dahil si Apostol Pablo, kumilos siya. Ano ang sinabi niya? So that I might preach Him among the Gentiles. Sige na. Sabi po dito, God chose Paul not only to save him, but also to use him to win others. God chose Paul to preach among the Gentiles the same grace that he had experienced. Kaya nga po, napakasaya ni Apostol Pablo kasi alam niya kung ano yung bit-bit niyang magandang balita kanyang naranasan. Amen po ba? Kaya, yung kanyang pagkaligtas, hindi lang para sa kanya tinignan, kundi merong purpose. Kaya nga po, sige na, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. We are called and saved to do the same. We are saved with a purpose. We are commissioned to win and bring souls for Christ. Mga kapatid, tayo po ay naligtas sa isang bagay din para po sa iba rin. Alam ko po, alam na natin yan, pero baka po kasi nakakalimutan natin. Baka po kasi nakaligtaan na natin. Mga kapatid, naligtas ka, hindi lang para sa'yo. Naligtas ka, bakit? Kasi meron kang nanay na hindi pa ligtas. Kasi meron kang kapatid na hindi pa ligtas. Meron kang kaibigan na hindi pa ligtas. Amen po ba? At ikaw ang gagamitin ng Panginoon sa buhay nila. Bakit? Kasi ikaw ang nakatanggap. Sabi nga no, you cannot give what you do not have. At dahil ngayon tumanggap ka, meron kang naibibigay. Amen po ba? So ano po ba natin kung ano yung challenge sa atin? Ano po yung mga nakahatang sa atin? Sa buhay po ni Apostol Pablo, kaya po lumaganap ang magandang balita dahil tinanggap niya at isinagawa niya ang purpose ng kanyang pagkakaligtas. Amen po ba? Sige na, sabi dyan sa Matthew 28:19-20. Therefore, ano po? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Malinaw na malinaw po dyan. Sinasabi natin, therefore, go. Ano daw po? Therefore, go. Yan po muna yung una yung tingnan. Go. Pag sinabing go, ibig sabihin, kumilos ka. Sabihin natin sa katabi natin, kumilos ka. Kumilos ka. Pasabihan nyo rin si Pastor, kumilos ka. Kumilos ka. Sasabihin ka rin, kumilos tayo. Amen? Therefore go, alam niyo po yung go, action word? Di ba po? Meron bang go? Yes, I will go. Tayo ka lang. Okay, pag go, kailangan may action. Kailangan sumulong. Hindi ka po kasi makapag-make disciple kung hindi ka mag-go. Sabihin, hindi mo aabutin ang ibang tao. Hindi mo aabutin ang mahal mo sa buhay. Kaya nga po, God did it for the sake of others. Ayun po yung isa sa karakteristik ng conversion ni Apostol Pablo na alam ko, ayun din sa atin. Malinaw po ba yan? Parang nire-review tayo ng Lord, ano? Ayan, napakasarap, salamat sa Panginoon. At pinakahuli ko, wala pong ibang karakteristik kung bakit nagkaroon po ng kaligtasan, kundi for God's glory. Sabi niyo nga po, for God's glory. For God's glory. Sige na, pakipindot. Sabi dyan, and they praise God because of me. Sinabi ba niya na ako ay pinapurihan nila? Ano sinabi niya? Pinapurihan nila ang Diyos dahil sa akin. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Isang way lang naman mapapapurihan ng Diyos sa buhay mo. Ito talaga sasabihin na napaka-direkta. Hindi mapapapurihan ng Diyos dahil sa pagtugtog mo. Hindi mapapapurihan ng Diyos dahil sa ganda ng boses mo. Hindi mapapapurihan ng Diyos dahil sa kung ano ginagawa mo. The only way
God will be praised or glorified kapag meron kang nagdadalang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ano pong patunay nun? Di ba sinabi, dahil sa isang kaluluwa na numbalik sa kanya, libo-libong anghel ang nagdiriwang. Alam niyo mo ba, bakit sila nagdiriwang? Dahil ba dun sa kaluluwa? Actually, nagdiriwang sila dahil ang glory ng Lord na siya. Dahil victory ng Lord ang nakikita nila. Amen po ba? Ayun lang ang way para talagang masabi na nakakapagbigay tayo ng glory sa Panginoon. Amen po ba? Malinaw? Sabi nga God did it for His glory. Bakit nga pa sinabi ng Lord na kailangan may kaligtasan? Bakit siya pumili at nag-design ng kaligtasan natin? Bakit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit ang purpose ay para sa iba? Dahil ang dulo dapat dito, ang kapurihan at kaluwalhatian ay sa ating Diyos lamang. Amen po ba? So my question is, do you want to give glory sa ating Diyos? Amen. Ang mahina. Do you want to give glory to our God? Amen. Then, gawin natin ang pinag-uutos. Gawin natin ang kaparaanan na magbibigay ng glory sa Kanya. Amen po ba? Napakalinaw po dito na bakit in-example ni Apostle Pablo ang kanyang conversion upang maunawaan ng bawat isa na ang pagpili ng kaligtasan ay ginawa ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, na ang kaligtasan ay walang ibang daan kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang, na ang kaligtasan ay dahil ikaw din ang gagamitin ng Diyos. At ang huli, ang kaligtasan ang magbibigay ng glory sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na alam natin yung tinatawag na tanong kanina. Paano mo nga ba madidescribe ang iyong conversion? Paano mo nga ba best explain ang iyong conversion? So, ang tanong ko po ngayon, meron na po ba tayo para magiging pattern kung paano natin best describe ang ating conversion? Meron na ba po tayong pattern kung paano natin may explain, ng best explain ang ating conversion? Meron na po, di ba? May guide na tayo. At ano yung pinakadulo? Kaya natin si-share all for God's Glory. Kaya naman sa buhay ng mga taga-Galasya, kailangan nilang marinig ito. Mismo kay Apostle Pablo. Dahil kung ano ang tinanggap ni Apostle Pablo, yun din kasi ang kanilang tinanggap. At kapag naunawaan nila yung bagay na yun, pasabihin ko po sa inyo, hindi ka titingin na sa iba pang sinasabing mabuting balita. Bakit? Kasi wala nang mas gaganda pa sa karakteristik ng ginawa ng Diyos para sa kaligtasan natin. Ayun na ang perfect, ayun na ang pinaka-the best, at ayun lamang ang tanging daan. Wala na po iba. Amen po ba? Malinaw? Palakpakan po natin ang Panginoon. Para po lahat